Ikinalulugod po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Herona, sa Distrito Eklesyastiko ng Paniki, Tarlac. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na J. Tangunan. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na J. Tangonan mula po sa lokal ng Herona, distrito ng Paniki, Tarlac. Sa lukuyan pong Pangulong Iskan ng distrito, diakono rin po ng lokal ng Herona at TSB lead po ng lokal ng Herona. Ang pangalan po ng aking may bahay ay kapatid na Maricel Mendoza Tangonan. Siya po ay isang diakonesa sa lokal ng Herona. Meron po kaming isang anak, nag-iisang anak po. TSB rin po sa lokal ng Herona at mga awit po sa PNK. Sa kasalukuyan po ang aking trabaho ay bilang isang wireless internet service provider. Ako po ay isang dating Katoliko at naging sakristan po sa simbahan ng Katoliko. At naging aktibo rin po ako noon sa iba't ibang aktibidad ng Katoliko. Napaanib din po ako sa Cursilyo in Christianity sa Iglesia Katolika. Noon po kasi pinapaniwalaan ko na sa paglilingkod sa Iglesia Katolika ay doon ka maliligtas at doon pa mapapabuti. Bago po yon nung meron po akong isang kaopisina na nag-anyaya po sa akin na makinig sa mga pagsamba. Pinakilala po ako noon ng isang kaibigan ko noon at inanyayaan akong dumalo ng isang pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Naalaman ko po noon na magkahiwalay po pala ang babae at lalaki at napaka-disiplinado po at tahimik, solemne ang kanilang pagsamba. Nung una po, kahit anong mangyari, sabi ko po sa aking sarili, ayaw na ayaw kong umanib sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat naririnig ko po noon na wala kang kalayaan pag umanib ka sa Iglesia ni Cristo. Tuturuan ka nila sa paraan ng pagboto na lamang po at walang kalayaan sa pagpili. Yun po yung naririnig ko po noong wala pa po ako sa Iglesia. Kaya po nung nagumpisa po akong doktrinahan, ang una pong naitanong ko sa ministrong nagdudoktrina sa akin ay tungkol sa kaisahan ng Iglesia sa pagboto. Naunawaan ko po na mali po pala yung paniniwala ko noon na dinidiktahan ka sa pagboto. Naipaliwanag po ng ministrong nagdoktrina po sa akin ang totoo sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Ang katotohanan po pala sa pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo sa pagboto ay ang aral ng Diyos na mula sa Biblia. Binasa po ng ministrong nagdoktrina po sa akin, letra por letra po sa Biblia, kung ano po yung utos ng Diyos sa pagkaisahan po ng Iglesia. Nung ako ay wala pa po sa Iglesia ni Cristo, ay dumadalo po ako sa kanilang pagsamba. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit nagsisimba ako pero wala po akong maramdaman? Parang may kulang. Aktibo po ako noon sa mga aktibidad ng Katoliko Iglesia Katolika. Sa lahat ng aktibidad nila, nasama rin po ako doon sa Civic Radio Group po. Tuwing may mga aktibidad po ang Katoliko, kami po yung mga nag-a-assist sa prosesyon, ganun po. Nakita ko po noon, nalaman ko rin po sa aking mga kaibigan na Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas dyan kasi sumasamba ka sa mga santo. Yun po yung parating sinasabi ng mga kaibigan ko noon na hindi ko pa po pinapaniwalaan. Nung nakinig po ako ng mga aral sa Iglesia ni Cristo,
nalaman ko na ang pagsamba sa mga santo, mga Diyos-Diyosan ay mali po. Doon po nakikayat sa akin na mag-Iglesia ni Cristo. Hindi po madali sa akin yung pagpapasyan yun dahil nung araw po pinapaniwalaan ko na kahit anong mangyari ay hindi ako mag-i-Iglesia ni Cristo. Na bago pong lahat yun, nabautispuan po ako sa lokal ng Tarlac. Isang distrito pa lang po noon ang Tarlac. July 19, 2003 po. Ang naramdaman ko po noon, nung araw na yun ay masayang-masaya po ako at hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko dahil alam ko sa araw ng aking bautismo ay doon po ang aking kaligtasan. Naipangako po sa ating Panginoong Diyos na ihikayatin ko po yung mga kamag-anak ko na umanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas din po sila at magpapakasigla po at tutulong sa mga gawain ng Iglesia ni Cristo. Ngayon na ako'y kaanib na po sa Iglesia ni Cristo, na alam kong may halaga na po ang paglilingkod, ay tumanggap po ako ng tungkulin. Ang unang tungkulin pong tinanggap ko ay ang pagiging kaanib po sa samahang iskan. At ang tumagal po ay tumanggap na rin po ako ng tungkulin ng pagkadiakono sa aming lokal. At sa paglilingkod ko po ngayon sa ating Panginoong Diyos, damang-dama ko po ang awa at tulong ng ating Panginoong Diyos na noon ay hindi ko po naramdaman nung nasa ibang reliyon pa po ako. Ang may papangako ko po sa ating Panginoong Diyos ay patuloy pong maglilingkod, magpapakasigla sa pagiging Iglesia ni Cristo at patuloy na tutulong sa mga gawain ng Iglesia at magpapatuloy sa aking masiglang tungkulin sa samangang iskan upang makatulong po sa ating pamamahala. Ako po si kapatid na Jay Tangonan, ikinararangal ko po na ako'y Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Jay Tangunan mula po dyan sa lokal ng Herona sa Distrito Eklesyastiko ng Paniqui, Tarlac. At sa aming pong pagbabalik, ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik na po muli ang programang ito, ang In Search of Truth. Ako po muli ang kapatid na Jerry Lapira at sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Partikular po na binabati namin sa pagkakataong ito ang sambahayan ni kapatid na Jay Tangunan na kanina po ay ating na-interview. Si Ka-Jay po ay mula dyan sa lokal ng Herona sa Distrito Eklesyastiko ng Paniqui, Tarlac. Si kapatid na Jay po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika, subalit nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang pagbigyan niya yung paanyayan ng aming kapatid noon sa Iglesia ni Cristo na siya ay makapakinig sa mga pagba-Bible study na ginagawa po sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na nakatawag sa kanya ng pansin nung siya ay magsimulang magsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo ay ang ginagawa pong pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo kapag dumarating po ang mga halalan. Ito naman ay alam po nung nakararami, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas, na ang Iglesia ni Cristo po ay nagkakaisa pagka ang pag-uusapan po ay pagboto. Naunawaan niya na ito po ay mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Hindi po ito inimbentong aral o paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Kaya,
Ito ang nagbukas ng kanyang kamalayan para lalo pa niyang suriin kung ano ang Iglesia ni Cristo at kung gaano kahalaga ang Iglesia ni Cristo para sa kanyang buhay. Kaya nung maunawaan niya ang mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo, nang siya'y sumailalim sa pagbo-Bible study o pagiging Bible student sa doktrina na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap naman po siya ng tunay na bautismo at siya'y naging ganap na kaanib na po sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, marahil po ay ito rin ang naitatanong ng mga nagmamasid sa Iglesia ni Cristo. Bakit daw po ba ang Iglesia ni Cristo ay nagkakaisa? Lalong-lalo na nga po pagka nakikita nila na dumarating yung mga halalan dito po sa bansang Pilipinas. Ang sagot po namin, mga kaibigan, ay sapagkat ang pinagbabatayan po namin sa aming ginagawang pagkakaisa ay ang mga katotohanan na nakasulat dito sa Biblia. Ano nga po ba ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo sa kanyang kabuuan kaysa sa ibang mga iglesia o reliyon na nakatatag sa ating kapanahunan? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa na pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Efeso sa 4, ang talata po ay 4, pakinggan nyo. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ano nga po ba ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo sa kanyang kabuuan na ito po ay hindi natin makikita sa ibang mga reliyon? Ang sabi po sa talata, ito po ay iisa sa kabuuan. Ano nga po ba ang katangian pagka ang pag-uusapan ay pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo sa kanyang kabuuan? Gaya nga po ng binasa natin na pahayag ni Apostol Pablo, ang Iglesia po, ang tunay na Iglesia, ay iisa po sa lahat ng paraan at sa lahat ng mahahalagang bagay na sinasagawa at sinasampalatayanan po nito. Ito po ay may isang katawan lamang, isang espiritu, tinawag niya sa isang pag-asa. Meron din po itong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at ang kinikilala po na tunay na Diyos na pinaglilingkuran dito sa loob ng tunay na Iglesia ay iisang Diyos, ang Ama po, na siyang sumasaibabaw sa lahat, sumasa lahat, at nasa lahat. Ito nga po ang katangian ng tunay na Iglesia na sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Sokristo. Kaya nga po, ang tunay na Iglesia, gumagawa sila na parang iisang tao. Nagkakaisa sila sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at sa paglilingkod sa Kanya sa lahat ng panahon. Alin po ba ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na isang katawan? Hayaan nating Biblia pa rin pong magpaliwanag dito po sa Efeso, sa 2, ang talata naman ay 16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Kaya yung katawan na tinutukoy po dito, siya ring dako ng kasunduan ng ating Panginoong Sokristo at ng mga taong ipakikipagkasundo ng ating Panginoong Sokristo sa ating Panginoong Diyos. Alin nga po bang katawan ang tinutukoy dito? Pakinggan natin sa pahayag pa rin ni Apostol Pablo sa Colosas 1:18, pakinggan po ninyo ito. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Kung alin po yung katawan na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, walang iba kundi ang Iglesia na siyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto lamang po naming ipapansin sa inyo, iisa po ang ulo, ang ating Panginoong Hesukristo, kaya iisa rin po ang katawan. Kaya yung dako ng kasunduan ni Kristo at ng mga ipakikipagkasundo niya sa ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang tunay na iglesia. Iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa iglesyang ito, ang nasusunod po dito
kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na itinuro po ng ating Panginoong Sukristo. Ano nga po ba ang nais ng Diyos na maging kalagayan ng iglesia sa kanyang kabuuan? Pakinggan po natin dito po sa unang Korinto, sa 12 ang talata naman po ay 20, pakinggan ninyo. Dadapot maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. Ano nga po ba ang nais ng ating Panginoong Diyos na maging kalagayan ng iglesia na nilalang niya na isang taong bago? Nais po ng ating Panginoong Diyos na ang katawan o ang iglesia ay maging isa lamang sa kanyang kabuuan. Sa makatwid, kalooban po ng ating Panginoong Diyos na ang tunay na iglesia ay maging isa. Hindi po ito naisip lamang ng mga ministro sa loob ng iglesia ni Kristo, kundi ito po ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa pagkakatawag pa lamang po, ang banggit sa talata ng banal na kasulatan ay maging sangkap ng nag-iisang katawan ng ating Panginoong Sukristo na walang iba kundi ang tunay na iglesia. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang kaayusang ginawa ng Diyos sa tunay na iglesia, talagang iisa po ito sa kanyang kabuuan. Kaya paano nga po ba itinuro ni Apostol Pablo ang maging ganap na isa ng mga tunay na kaanib po sa tunay na iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Dito pa rin po sa unang Korinto, sa 1:10 naman natin basahin, pakinggan ninyo. Ngayoy pinamamani ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Sukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ito po ang itinuro ni Apostol Pablo sa mga kaanib noon sa tunay na iglesia para sila ay maging ganap na isa. Tinuruan niya ang mga kapatid noon sa pangalan ng ating Panginoong Sukristo na silang lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at hindi dapat na magkaroon ng pagkakabahabahagi. Ano pa po ang itinuro ni Apostol Pablo sa mga kaanib noon sa tunay na iglesia? Itinuro po niya na mga lubos sila sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ano nga po ba ang ginagawa ng mga mamamayan? Pagka po sila ay bumoboto o naghahalal ng mga mamiminuno sa bansa. Pagka binasa po natin ang Webster's New International Dictionary, ang kahulugan po ng pagboto o vote ay expression of judgment o pagpapahayag ng paghatol. Ang tagubilin po ng mga apostol, kung hahatol man ang iglesia, ay dapat nagkakaisa. Ito po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ang sinusunod ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya para maging iisa lamang ang gagawing paghatol, sino po ang naglalagda ng pasya o ng hatol ng pagkakaisahan sa tunay na iglesia? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa po nating nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 15, ang talata po ay 19, pakinggan ninyo ito. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Nais lamang namin ipapansin sa inyo nang nagsasalita sa talatang binasa namin sa inyo ay si Apostol Santiago. Ano po ang kanyang banggit? Ang sabi niya, dahil dito'y ang hatol ko. Si Apostol Santiago po, ang siyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo sa panahon na ang ating Panginoong Sukristo'y umakyat na sa langit at naiwan po ang pamamahala sa mga apostol. Nais lamang naming ipapansin sa inyo na iisa po ang naglalagda ng hatol para sa kabuuan ng Iglesia. Yung namamahala na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng tunay na Iglesia. Subalit, ang tanong po, nag-iisa po ba ang pamamahala kapag naglalagda na sila ng hatol o ng pasya na susundin ng buong iglesia? Pakinggan ninyo dito po sa Gawa pa rin, sa 15, ang talata po ay 28.
sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Sa pagpapasya po ng namamahala sa tunay na iglesia, hindi po siya nag-iisa. Gaya ng sinabi ni Apostol Santiago, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin. Kaya may pagpapatibay po ng ating Panginoong Diyos ang ginagawang pagpapasya po ng pamamahala sa loob ng tunay na iglesia. Kaya sa iglesia ni Kristo, pagka po naglagda na o inilabas na yung pasya ng pamamahala, ang mga kaanib po sa iglesia ni Kristo na tunay na nakaunaw at sumasampalataya sa mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia, susundin po yung pasyang yun. Sapagkat kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, dapat iyon ang masunod ng tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kalooban po ng ating Panginoong Diyos, ito ang kanyang isiniayos, ginawa para sa tunay na iglesia na sa kabuuan, ito po ay iisa. Iisang katawan, iisa ang kanilang pinakapangulo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang katangian nga po ng nag-iisang tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ay lubos na nagkakaisa. Kaya nga po, nung maunawaan ito ni kapatid na J. Tangunan, lalo pa niyang sinuri kung bakit napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. At nung maunawaan niya ang halaga ng pag-anib sa tunay na iglesia ni Kristo, nagawa niya na iwanan yung dati niyang reliyon at nagawa rin niya na kung ano man yung kanyang sariling paniniwala at sariling gusto, isinuko niya at ipinailalim niya sa kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na itinuro po sa kanya dito sa Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang pinakahangad namin mga kaibigan na maunawaan po ninyo. Kaya namin ipinangangaral ang mga katotohanan ito upang katulad po ni kapatid na J. Tangunan at ng napakarami pang mga tao na nagsuri sa Iglesia ni Kristo, magawa din po ninyo ang isang matalinong pagpapasya. Magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na J. Tangunan ay meron pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin dito. Inanyayaan po namin ang aming mga kababayan na wala pa po sa Iglesia ni Kristo o hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo na makinig sa mga aral ng Diyos upang malaman niyo po ang katotohanan. Nawa po ay nakatutulong ang ginagawa po naming mga paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli mo pong ginamit na kasangkapan ng palatuntunang ito para ituro ang iyong mga kalooban. Maawa ka nawa po sa mga nakikinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nawa po magbigay daan na ito para lalo nilang surin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Ama, magkasama-sama na po kaming lahat sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Kristo, patuloy mo nawa po kaming ipamagitan sa Ama. Pagpalain at basbasan mong lahat ng iyong mga hinirang at mamalagi kami sa aming banal na kahalalan. Ama, sa muli naming paglapit po sa iyo, higit sa amin, pagpalain mo po ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, ang karunungan at kapangyarihan na kanilang kailangan na ginagamit po nila sa pangunguna sa buong iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.